Ay, so good morning, people. Mga Good morning, Morning, sir. sir. tayo sa ating, ano to, DOS box. Mount muna natin yung ating folder, no? Mount C colon backslash dbase 3 plus. And then, punta kayo sa mounted drive, yung C, execute dbase. Okay. So, ilang PRG meron tayo? dir directory asterisk dot prg. Kita niyo yung screen, ang liit ng screen niyo, no? Akong nakikita. Teka, i-share natin para mas malaki sa view niyo ang screen. Okay, ayun na. No? So, meron tayong so far 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 na PRG. Ilang database meron? Directory, meron tayong tatlong database. So, initially, dalawa lang yan, no? Kaso, along the way, kailangan natin ng database for subject. Kaya, naging tatlo yung database natin. So, yung last nating program is yung ano, yung creation ng data entry para sa grade. So, that is NGRP, no? So, eto yung ngr.prg. So, silipin muna natin. Modicom ngr.prg o Modicom ngr. Ito. May question pa ba kayo dito? Sa ating code? May question pa tayo yan? May question pa kayo? So, wala na, no? So far, wala. So, silipin natin yung laman ng ating database, yung profile. So, use profile. Browse. So, ito lang yung laman ng database natin. Profile. Okay. Okay. So, tingnan natin yung ating subject. Kung ilan ng subject entry natin. Browse. So, ito. Pick 201. So, try nating i-run yung ating program. Modicom ngr. So, paano i-run to? Do ngr. So, student number ACT-2023-18. Sino kaya ito? Ayun, si Marpy, no? Tapos, bigyan natin siyang subject under PIC, PIC 101. Tama ba? 102. Anong subject code ng PIC? PIC 101? Oh, there's no such thing as PIC 101. Kaya lumabas doon, blanco. Okay? So, ngayon, input another, no. So, kung titignan ngayon natin yung laman ng grades. Nagkaroon tayo ng entering isa. O yun, no. Ito. So, si ACT-2023-18 nagkaroon ng isang entry na walang description. No? Kaya kung iraran natin yan, kung titignan natin yung grade ni student number ACT-2023-18. So anong program yun, no? VGR, no? View. So do VGR student number ACT-2023-18.
May blanco siyang isa ron. Okay? So, ano yan? Error o hindi? Error ba yan? Hindi. Hindi, sir. Hindi. Bakit naging hindi error yan? Sa Andun siya program, sa loob ng sa program hindi siya talaga error. Kasi gumagana yung program. Hindi siya nagkakos ng ano eh, syntax error or something like that eh. Pero, logically error yan. Hindi dapat natin i-allow na mag-entry ng ano, subject code na wala naman dun sa database. Tama? Kasi kung titignan natin yung database natin, use subject. Pag binrowse nyo yan, wala naman tayong pick 101 eh. Meron tayong pick 201. So, dapat hindi acceptable input yung entry ng grade na wala doon sa database. Nuggets? Hello? Nakuha niyo yung point? yes po. So, error yon, no? Logically error yon. So, meaning, kailangan nating balikan yung entry ng grade, NGR. Ito. Dapat hindi natin i-allow na i-accept niya yung hindi existing subject code, yung wala doon sa database. Hindi dapat acceptable 'yon. Okay? So paano gagawin natin? Maglalagay din tayo ng ganito. Saang portion? Sa portion ng ano, ng subject code dito. So, pagka-entry mo ng subject code, dapat i-double check mo kung existing yung subject code na yon doon sa database. Tama? Pag existing, i-allow niya. Kukunin niya yung ano, yung anong tawag doon, yung description. Pero kung hindi existing, hindi niya kukunin yung description kasi wala namang ganong subject code sa database nyo. Saan galing yun, no? Kaya nung dinisplay natin yung grading sheet, yung grade ni student number ACT-2023-18, meron siyang isang entry doon na subject code lang. Gets? Subject code lang. Kasi nga, dito sa entry ng grade, may error yung program nyo. Logically. No? Logically, may error. Dapat hindi acceptable input yung subject code na hindi existing dun sa database. Gets? So, paano gagawin natin? Mamodify natin ng konti yung ating data entry para sa grade. Yan, no? So, paano natin i-modify yan? How are we going to do that? People of the Philippines. So, una, ang gagawin ko, kukopyahin ko to sa taas. No? Bubuksan ko yung database. Use, use subject. Tapos, ano ako, maglo-locate ako. Locate for, hanapin ko, di ba? S code is equal to V S code. Okay? Locate ko siya. Tapos mag-i-implement ako ng if. Paano natin in-implement yung if sa taas? Itong portion na to. If not found. So, ganun din gagawin ko rito. No? If not found. So, anong gusto niyo ipagawa? If not found, anong gusto niyo may pagawa? O sige, sa 17.5, sabihin ko, invalid, invalid. So, at 17.5, say, invalid subject code. Okay? Tapos,
Ano pa? Read. Press any key to exit. I-exit ba tayo? Valid subject code. And then press any key to exit. Oops. Atras. Atras tayo. Hindi kaya. Press any key to exit. Ang gawin ko dyan, mag-implement ako ng read para mag-post. After ko mag-enter, what will happen? Anong gusto nyo mangyari? Mag-exit yung program? O hihingi ulit siya ng bagong subject code? Ito. Ulit ng bago sa So, pwedeng hihingi ulit siya ng bagong subject code, no? Pwede siyang hihingi ulit ng bagong subject code. So, pagka-read, so paano ako hihingi ng bagong subject code? Kailangan bumalik ako dito. Dito. Paano ako babalik dyan? No? Paano ako babalik dito? So, mag-implement ako ng do while. So, tingnan nyo to, no? Do while. Sabihin natin, do while L. Do while L is equal to 1. Ayan, no? So, dito, read at tapos loop. Okay? If not found. If the condition is true. Else, ibig sabihin, ano ibig sabihin? Else, the condition is, ano, merong ganong existing, student number. Ay, subject code, no? Kasi if not found, ibig sabihin, walang ganong subject code. Pero kung nag-false to, naging false tong condition na ito, pupunta siya sa else. Meaning, may ganong subject code. Ang gagawin ko lang dyan is, wala na, no? Else, i-end if ko na yan. Else, wala siyang gagawin, tapos end if. Para dito siya sa next step. Ito na yung next step ng program. Okay? Ngayon, try natin. Tatry ba natin? So, let's try. Gayahin natin to, no? Mag-set color 2 tayo. Sa R plus asterisk. So, dito. Para ma-emphasize yung yung prompt. Set color to R plus, para high red, asterisk nagbi-blink. Tapos, pagka-read, kailangan mo ibalik yung color to its default. Set color 2. Para hindi lahat affected. Okay. So, try natin. Control W. So, mag-browse muna tayo ng subject. No? Use subject. Use subject. So, try natin pick 201. So, meron tayong pick 201. Pick 201. Pick 201. Yan. Sinulat ko na, no? Kakahiya sa inyo eh. Okay? So, pick 201. So, let's say, maglalagay ako ng mag-entry ako ng grade. So, do NGR. Tapos, kay student number ACT dash 2023-18. So, this is Murphy yata ito, no? Ayun. So, nag-error na ako. Variable not found. Do while L is equal to 1. Bakit? Kasi yung L, hindi ko dineclare. Saan niya kukunin yung L? So, modify natin yung NGR. Ito yung error natin. Saan ko kukunin yung L?
dual L is equal to 1. Dideclare muna natin yan, no? L is equal to 1. So, variable declaration. Ang variable ko, L. Ang laman, 1. So, dual L is equal to 1. Kaya maglulup yan. So, dito ngayon sa else, kailangan mong i-close yung, i-close yung laman ng L. So, L will be equal to 0. Bakit ko kailangan i-close yung L? Kasi, pag nag-endo ako rito, okay, di ba may dual ka doon? Partner yan eh, no? Mag-endo ka rito. Hindi yan bababa rito sa, sa next line, habang yung L mo ay 1. Kaya sabi rito, dual L is equal to 1. Kaya pag nag-false yung condition, kailangan i-close mo yung L. Your L will be 0, no? Parang yung L ang pinaka-switch mo. Kung maglo-loop siya or hindi. So, ba't hindi ko i-close yung L dito sa sa if condition na to? Pag diyan ko nilagay yung L is equal to 0, hindi yan maglo-loop. Because of this condition, dual L is equal to 1. Nuggets? So, partner yun, no? May dual ka doon at meron kang endo rito. Etong portion na to is to check kung existing yung in-entry na subject code. Okay? So, let's run. Tingnan natin kung may error pa. ACT-2023-18. Murphy. So, nawala na yung error. So, let's try na mag-enter ng maling subject code. PIC 111. Ayan, no? Nagkaroon ng invalid subject code. Pag in-enter ko yan, saan ako dapat babalik? Dito, sa PIC. So, pag in-enter ko, ayun, doon ako bumalik. Kaso, ang problem ko, hindi ito namatay. Dapat mamamatay rin to. Mawawala ito. So, balikan natin. So, PIC 20, ay, 201. Ayun na, no? Existing na siya. 2021 niya, kunyari, kinuha to 2022. Per semester. Instructor to be announced. Ang grade niya is, let's say, 2.5. Enter. Input another entry. No. Okay, so may error pa tayo isa, hindi namamatay yung prompt na invalid subject code. So, paano mo papatayin yun bago mag-loop? Ano i-implement mo? Hello, people of the Philippines. Anong suggestion nyo? Anong magandang suggestion nyo? Paano natin papatayin yun? Clear screen? Tama? Clear mo sir yung sir. So, i-clear ko yung screen. So, ang Hindi problem, sir, yung lang sir, kung saan lang yung yung kung saan portion lang. lang, no? Kasi pag nag-implement ka ng clear screen, buong screen, wala. Tama? Tama yung idea ni Sino yun kausap ko? Conrado? Hello, nawala na yung kausap ko. Huh? So, ano i-clear ko rito? Anong portion? Yung Ayun 17, sir, yung 7.5. 17, 5. Pro 17 colon 5. Dapat mag-clear ako dyan. Ang problem dyan, paano, no? Saan ako mag-clear? After ng read? After ng read bago mag-loop. So, dapat i-clear ko na yan. Dito. So, paano ko siya i-clear? Maraming way, no? Pwede ako mag-display lang ng blank screen sa portion na yan para madali. So, gawin ko na at 17, 5, say, space. Ilang space? So, ilan to? Magmula invalid hanggang, magmula I hanggang T, ilang character yon including spaces? 7, 8, 15, 18, 18. Sabihin na natin 40, no? Total, yung space naman natin is 80. So, sabihin natin 50 para clear siya. So, eto, pag read,
Pag enter ko, magki-clear. Babalik yan doon sa bagong entry. So, try natin. So, do NGR. Ano yung student number natin? 2023-18. 18. Okay. So, let's say, bibigyan ko siya ng another subject code. EDA naman. EDA 111. Ayun, no? Invalid. So, dapat pag in-enter ko yan, babalik dito, pero mawawala ito. So, enter. Ayun, okay na, no? So, EDA 211. Okay na. So, pumasok na siya. 2023, 2024, first semester, to be announced. Final grade is 5. Ay, mali. 1.5. Yun. Input another, no. So, try natin i-run yung VGR. So, this is video grade. Ay, video tuloy. View, no? Para ma-view yung grade. So, let's say yung grade ni ACT-2023-18. Si Marpy to. Ayun, si Murphy. Okay na, kompleto na. So, perfect na yung ating data entry. Pumasok yung dalawang ano niya, PIC 201 at saka EDA 211. So, anong mali ngayon dyan? Sa display natin, sa presentation ng display natin, anong nakikita niyong discrepancy dyan? Puro 2 lang, sir. Yung mga nilagay mo, mayroong decimals. Merong decimal. So, hindi niya na-display yung something dito, no? Yung decimal point. So, babalikan natin yung VGR. Modicom VGR. Yun. Kasi, pinadisplay natin yung nasa na mga kapatid, where is that? Anong portion yung display ng grade? Subject code, description, instructor, tsaka itong final grade. Tignan niya yung itsura niya. Bakit naging 2 yun? Ginawa kasi natin siyang, ginawa natin siyang, hello mic test, Character, sir. character. Kaya yung instead na 2.75, naging 2 lang. Kasi kung magbabrowse tayo ng anong database yung grades, no? Modicom, use grades. Okay? Ano na, Joshua? Okay ka pa. Pag binrowse mo yan, dati makita yung grade, Hindi natin makita yung entry ng grade. So, ang gawin ko na lang, pwede kayong mag-list, no? F grade. Ayan, no? May mga 0.75, 0.75, 1, 2, 2. Bakit naging 2 lahat? Ba't naging 2 lahat? Ba't naging 2 etong 1? Supposed to be 1, naging 2. No? Ba't naging 2 lahat? Kasi nga, ginawa nating character. So, ang gagawin ngayon natin, i-modify natin ng konti yung ating display. Yes, Mr. Valdez, question. John Mark. Wala, napindot lang daw. So, paano natin i-modify? Anong portion? Dito, no? Sa VGR. So, may error. Ito. Ay, sorry. Hindi yan. Ito. Dito tayo nagkaroon ng problema. Kaya na-display niya puro 2. So, pinaka-the best niyan is, tanggalin natin. Tanggalin natin. Huwag natin siyang gawing, huwag natin siyang gawing,
string. So, isi-save ko, do VGR. ACT-2023-18. Okay na. So, nasolve na yung error natin. Lumabas na yung kanyang, totoong grade. Okay? Kaya naging to kanina lahat dahil nung ginawa nating character, inano niya, ni-round off niya, no? Kaya naging to. John Mark, question? Wala lang. So, ano pang error nakikita nyo sa ating presentation ng data? Yung data ni Edward Murphy. Ano pa? Ito. Supposed to be wala ito eh. Okay? Kaso na-entry na natin eh. So, kaya nandyan yan. Ano pa? Yun lang ba? Hello? Nakikita nyo ba? Yun lang? Tignan nyo itong So, solve muna natin to. Paano natin i-delete yung pick 101? So, kailangan natin ng another program for deletion. Na? Another program for deletion. So, paano natin gagawin yung deletion program? Okay? So, yung deletion program is anong magandang konsepto ng deletion program ng grades? Hihingi muna siya ng student number. Okay? Tapos pag hihingi niya ng student number, hihingi siya ng subject code para ma-delete. Paglagay mo ng subject code na yon, yun yung i-delete niya. Okay? So, meaning, pwede natin gamitin si view, si VGR. So, ika-copy ko lang muna si VGR. Copy, file, VGR.prg to DGR. So, delete grades.prg. Enter. Okay. So, kung mapapansin nyo, kung i-directory ko yung ating mga PRGs, meron na tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. May nadagdag na isa ito, DGR. So, ang content niyan or ang function ng DGR is to delete na yung grade ng bata. No, yung mga unwanted grading, yung mga unwanted grade ng bata, yung unwanted record. So, i-modify natin yung ating DGR. So, kailangan tong portion na to, hihingi siya ng, so, ito, palitan natin, student grade, ano to? Edit, student grade, edit, or edit student grade. Edit student grades. Ngayon. Or delete, no? Delete student grade. Okay? So, to delete a specific student grade, so hingi muna siyempre ng student number, di-display niya yung pangalan again, tapos bubuksan niya yung grades, okay, para ma-display lahat. So, this time, ang gagawin niya is hihingi siya ng hindi natin kailangan to. Itong portion na to. Delete natin yan. Ay, mali. Control Y, no? Para i-delete yung buong line yan. So, pagka-display ng pangalan, hihingi siya ng grade. Ng subject code. Okay? So, saang portion tayo hihingi ng subject code? At, sabihin natin, 10-2, row 10, column 2. So, at 10, 15.
at 10 pa, 10, 10. At 10, 10, magiget siya ng VS Code. Nag-declare ba tayo ng variable for VS Code? Wala tayong dineclare na variable for VS Code, no? Wala tayong dineclare dito. Wala. So, di-declare muna tayo ng VS Code. No? VS Code is equal to, ano yan? Character yan, di ba? Ilan ang width nun? Tandaan nyo? Hindi nyo tandaan? So, para makita nyo, syempre, save muna natin to. DGR. So, use subject. Display structure. S code is character 10. Okay? So, let's go back sa DGR. Declare tayo ng variable for S code. So, VS code is equal to, where is that? Ito, no? So, VS code will be equal to space 10. Ayan. So, nag-get ako ng VS code. Okay? So, nag-get na ako ng VS code. So, paano ngayon yan? Kailangan ko ma-locate. No? Hanapin mo. Locate for so, ano ilo-locate ko? Yung subject code lang ba? Hello, mic test. So, nag-enter ako ng subject code na i-delete. So, ano nga hanapin ko doon sa aking grades database? Yung subject code lang ba? Tama ba yung subject code lang? So, locate for S code is equal to VS code. Ito lang ba nga hanapin ko? Hello people of the Philippines, are you there? Del Rosario, what do you think? S-code lang ba hanapin ko? Na existing? Hello, mic test. Question. Del Rosario, andyan ka ba? Dairo, Sir, hindi to ako nagpapagamot. nagpapagamot ba? May sakit ka? Ang sir, siniwala ka sa akin. Ay, Ayan. kamusta mo ako sa mga doktor dyan, ha? Hello. Okay, so, S-code lang ba kailangan kong hanapin? Para may delete ko. Leslie, anong idea mo? Subject code lang ba? Ha? Kung sa ikaw, Monica, subject code lang ba? Yes, sir. Okay. So, kung subject code lang ang hahanapin ko, ang tendency niyan, ibang subject, ibang subject, kung subject code lang ang hanapin natin, ang tendency niyan, ma-delete yung subject na yon, pero ibang student. No? Ibang student. Specific tayo. Yung ganong subject code kay Murphy. Okay, yun ang i-delete natin. Yung subject code na yon doon kay Murphy. Tama? So, dapat, ilo-locate natin yung subject code, locate for subject code is equal to VS code, and, ano pa, Name ng student, sir. hindi name, student number. Student number, yung kinuha natin dito. Studno is equal to V studno. And studno is equal to V studno. Yun. Ilo-locate natin yun. No?
Pag nalocate yan dalawa, ibig sabihin, nakapin specific yung pointer natin sa specific student number at specific subject. So next, so na-locate na natin. Anong next thing to do? Di-display ba natin? Pwede nating i-display muna bago i-delete. No? So sabihin natin at nasa row 10 ako, row 12. May laman ba yung row 12 natin? 10, 10, 10, 10. Wala, no? Sa row 12. Sa row 12, ang gagawin ko dyan, i-display ko muna, no? At 12 colon 5, say natin yung S code. Tapos, at 13 colon 5, say natin yung ano, say natin yung ano, DESC, description. Tama ba? So, Control W muna tayo. Use grades. Display structure. Ayan, SDESC. Padi-display ko yan. Na? Para sigurado tayo kung yun ba talaga yung i-delete. So, SDESC. Saan na yan? Where is that? Ito. SDESC. So, take note anong pinadisplay ko rito. Yung variable ba o yung laman nung field? Lam- Yung laman nung field. No? lam- Yung laman. Tama siya, Mr. Polero. Miss Polero. Yung laman. Yung laman ng subject code at yung laman ng DESC. Yun ang pinadisplay ko. Anong particular, laman ng subject code at DESC? Yung nilocate natin. Kung yung nakalocate, yung i-display niya. So, we are very sure na yung naka-display dyan is yun yung subject ng student number na yun. Kung sino man yung student na yun. Okay? So, pagka-display, siyempre, ano na? Question pa ba o delete na agad? So, read tayo. After read, para saan yung read? Para tanungin na lang natin. At 13, 14, 14, 5, say, sabihin natin, delete this record. Yan. So, nagtanong rin tayo, no? Delete this record. Yes or no? Okay? Hello, teacher. Hello. And then, mag-get ako. So, get ako ng variable tayo. Gawa tayo ng variable. Variable ANS is equal to space 1. Get ANS. ANS, hindi ANA na. ANS. That is for answer. And then magre-read. So, implement ako ng if ANS or upper ANS is equal to Y. Anong gagawin niya? Delete niya. Delete. Tapos, PACK. Else, anong gagawin niya? Wala lang, no? Mag-end if na to. At ito mag-exit sa loop. Okay. So, tapos na. So, tapos na. So, i-run natin. Control W. Display muna natin. Do VGR.
So, ACT-2023-18, this is Smurfy. Gusto nating i-delete itong PIC 101. Gusto nating i-delete yan. So, display another grade? Yes, no. So, let's say no. Okay? Tapos, iraran natin yung do DGR. So, hihingi tayong student number dash 2023-18. Enter. Okay. So, subject code. Bakit meron agad delete this record? So, subject code. Ano yung di-delete natin? PIC. PIC ano? Hello mga kapatid. 101. 101. Enter. So, hindi niya na-display. Delete this record, no. So, do VGR. ACT-2023-18. So, hindi na-delete. 101. Kasi may error yung ating program. Modicom DGR. Ayan. Ayusin mo natin yung screen natin. No? So, ayusin natin yung screen natin. Dapat nasa, hindi siya sa 10. Dapat nasa 12. Nasa 12 yung get ng ating subject code. So, tama naman ako. Nasa 12. Tapos, say, ito. Kaya pala eh. Dapat nasa to. Nasa 12 yan. Ay, mali. 10, row 12. So, nag-get tayo ng subject code. Tapos, at 13.5, and this is 14.5. And this is 15. So, anong nangyari? Bakit lumabas agad ito? Nagpa-save pa lang tayo nito. Ay, dito, no? Wala tayong read. Ayan, no? Dapat may read dyan, may get kayo. Kaya lumabas, napansin nyo, lumabas agad yung delete this record. Kasi, hindi siya nag-post dito dahil yung read niya nandoon sa, eto yung na-detect niyang read. Yung get ng ANS. Gusto natin mag-read tayo ng subject code. So, dyan pa lang dapat may read ka na. Tsaka natin hanapin, tsaka i-display. Okay? So, try natin, no? That is PIC 101. So, do DGR. Delete record. ACT-2023-18. Smurfy. So, lalagay tayo ng subject code. PIC 101. Enter. Delete this record. Walang dinisplay na description kasi wala namang description yung PIC 101 sa kanya. So, pag nag-yes ako dyan, dapat deleted siya. So, display another, no. Okay? So, i-run natin yung ating display program. VGR. ACT-2023-18. Enter. Nasaan? Hindi na delete. Si PIC 101. Dapat madi-delete siya kay Murphy. At hindi siya na-delete. Meron pa rin na kay Murphy pa rin. So, balikan natin yung ating delete program. Saan tayo nagkamali rin eh, no? Huwag na tayong magpa-loop. Tanggalin natin do while true nila. Tanggalin din muna natin to. Ayan. So, dito tayo.
Locate for. Ayan. Sinay niya yung S-code. So, walang description. Pag nag-yes, dapat magdi-delete at magpapak. Else, exit, and if. So, tama na to siguro, no? So, Console W. Check muna natin yung laman ng ng ating ng ating grades. Use grades. Browse. Ayun. Ito yung laman ng grade na. Itong gusto nating ma-delete. Si pick 101. So hindi siya na-delete. Ilang record meron tayo? 14. Okay? So mag-implement tayo ng delete. So do DGR. Kay student number 2023-18. PIC 101. Delete this record. Pag nag-yes, na-delete na siya. I-browse natin. Ilan pa rin? 14 pa rin. Meaning, saan tayo nagkakaproblema? Lagyan nga natin to, kunyari. Lagyan natin ng, let's say, ito yung description niya. Pick 101. Kunyari, yun yung description. I-run ulit natin. ACT-2023-18. PIC 101. Ito yung gusto ko ipa-delete. So, wala siyang nakikita. Tama. Ibig sabihin, saan tayo may error? Ibig sabihin nun, ang error natin ay saang part. Ayan ang mahirap hanapin, yung hindi nagsasabi kung saan ka may error. So, saang part tayo may error? Ito, itong portion na ito. So, humingi tayo ng subject code. Locate natin. Ayan o. Ayan. Okay. So, nung nilocate natin, okay. Nung nilocate natin, ang problema ngayon yan, hindi niya na-display yung S-code at saka yung S-description. Dapat i-display niya ito. Meaning, hindi niya na-locate. Locate for S-code and VS code. Locate for S-code equals BS code and studno is equal to V studno. Hindi ito gumana. Ito. Kaya hindi niya ma-display ito. Sir, Yes. excuse me po. Question. May sinasabi po si Del Rosario. Oo nga, sige. Okay lang, Del Rosario. Sige po, thank you, So, sir. hindi niya ito na-locate. Hindi gumana yung locate natin. Try muna natin alisin ito. Okay. Try natin alisin yan. Simple locate lang tayo. Control W. Do DGR. ACT-2023-18. Enter. PIC 101. Enter. Hindi niya rin nakikita yung PIC 101. No? So, saan ang malamang problema niya dyan? Hindi niya nakikita yung PIC 101. Yung locate. Hindi niya napipinpoint. So, hindi niya malocate. Hindi ito gumagana. Ito, itong portion na to. May variable tayo, S-code. Field is VS code. Kaso hindi gumagana. Try nating i-trim, no? Baka sa spaces tayo nagkamali. So, paano yung trim natin? L-trim.
So, L-trim natin. Ito's another L-trim. Try ulit natin. Do DGR 2023-18. ACT tuloy. Ano yan? PIC 101 ba? 101. So, hindi niya rin na-display. So, hindi siya naglo-locate. Browse. Nasaan pointer ko nandito? Ano, wala. Dapat ito ako. Pick 101. Dapat madi-display niya itong pick 101. Ba't hindi niya ma-display? Si pick 101. Sir, alam ko na, sir. Yes, ang portion. Kasi sir, yung sa student ID dapat yun, sir eh. Yung Di ba, student sir, yung... number. Oo, sir. Oh, pero ang binago ko muna saglit eh. Pinalolocate ko lang yung subject code na yon. Tapos, pinadi-display ko yung description at 14. May laman ba yung 14? Space 14? Wala, di ba? Hindi tayo gumagamit ng 14. So, dapat, ang laman ng 14.5 is yung SDESC. Kung ano man yung, kung saan nakapoint yung pointer natin. Yung SDESC. No? So far, walang laman yung SDESC kasi may problema yung locate natin. 2. Okay? So, grades. So, BS code is space 10. So, nag-read. Naglo-locate ka. Locate for S code is equal to BS code. Nag-L-trim tayo is pag character nasaan ng extra spaces, nasa left, nasa right. Mga kapatid. Ha? Nasa right. So, try natin. Dapat madi-display niya, no? So, ACT-2023-18. PIC 101. Enter. Ayun, no? Ayan na, nakita niya na. So, na-pinpoint niya na. Saan lang problema? Balikan natin, no? Para baka ma-encounter niya. Ito lang ang naging problema natin. Hindi niya ma-locate. Okay? Kasi, yung S code mo, yung VS code mo, space mo dyan, 10. Kung i-display natin yung structure ng ating grades, 7 lang. Ayun, no? Nakita nyo? Ayun, no? 7. Tama? Dapat kasi yan pareho. Kung 10 doon, kung 7 yan, dapat ang ginamit ko rito, space, where is that? Dapat ang ginamit ko rito ay space, eto, dapat ang ginamit ko dyan is space 7. Kaya hindi sila magpanagpo. So, pwede rin hindi pareho yung length. Ang solusyon dyan, ititrim mo pareho. So, kaya nung nag-R-trim tayo, nag-display siya. Okay. So, solving number 1. Yung subject code na yun lang. Eh, dapat pinpointed, no? Pati student number. Singit natin ngayon to. Yan. So, hanapin niya yung the same subject code at the same student number. Pag hindi the same yung student number, subject code lang, ano yun? Error. Hindi makikita. Hindi siya dapat magdi-display. Pag student number lang nakita niya, walang ganong subject code, hindi rin siya dapat magdi-display. Dapat pareho. Because of this end condition. So, try natin. Console W. Do. So, ACT-2023-18. So, PIC 101. Dapat makita yan. Ayun, nakita niya.
Kasi si 2023-18, meron siyang subject na PIC 101. Kaya lumabas yun. Okay? So, try nating huwag muna nating i-delete, no? So, try nating ACT-2023-18. Try nating maglagay PIC 111. Wala sa niyan, si Murphy. No? Pag in-enter mo yan, ayun. So, walang na-display. So, wala siyang i-delete. So, try nating i-run yung program again. ACT-2023-18. PIC 101. Ayun, meron siya. No? Meron siyang ganong subject. Delete. Pag nag-yes ako, at try kong ni-run yung view. So, do VGR. Grade ni Murphy, 2023-18. Dapat wala na doon. So, nawala na siya. Okay na. So, solving error ng delete. Mr. Garcia. Okay? Question? So far? So, may edit ka na, may add ka na, may delete ka na ng grade. So, any question? So, display another? Yes. Tingnan natin ibang student number. ACT-2023- meron bang 1? Wala, no? Invalid student number. So, ilan na yung program natin? May question pa kayo doon? Iraran ko ulit. Do VGR. So, si Murphy na lang ulit. 2023-18. So, anong nakita nyo dyan? Discrepancy sa display. Wala na, sir. Meron. Yung instructor, sir, tsaka yung grade. Paano ang instructor? Ang instructor niya TVA no? Kasi nilagay lang natin TVA. Hindi So, pantay yung sa grade, sir. Ano mo, sir? sa lang yan, sa display lang yan. Madali nyo na lang ayusin yan. Babaguhin nyo lang yung raw colon. Pero yung data, tingnan nyo yung data. Yung laman. Anong error dyan? Anong hindi pwedeng mangyari dyan? Nakita nyo ta? Anong subject to? Exploratory data analysis. Tama? Nagdalawa sila. Anong grade niya? 1.75. O nga, no. Sa baba, meron na naman siya 1.5. So, ano yung totoo dyan sa dalawang yan? No? So, logical error yan ng program. Bakit niya inaccept yung data entry ng the same subject where in fact, meron na siyang grade doon. Tama? Nagets? Dapat yung program nyo, yung program, hindi dapat siya mag-accept ng the same subject kung pasado na. So, i-accept niya lang yung the same subject kung yung grade niya doon sa una is 5.0, bagsak. Pero kung pasado na, hindi niya na dapat i-accept. Kasi pasado na siya dun sa subject na yun eh. Hindi na i-entry yun. No? So, iyan yung logical error nitong program na to. So, kung paano isosolving yan, di mas mahusay dyan, pag-practicean nyo. Para medyo gumanda yung logical programming nyo, no? Paanong konsepto ang gagawin dyan? Paanong approach dyan? Na kapag naglagay ka ng ganong subject, so, ang approach dyan, sabihin ko na, pero hindi ko na i-code, no? It's up to you kung gusto niyo i-code. Ang approach dyan dapat, pagka-enter mo ng subject code, check mo muna kung meron na siyang ganong subject. Pag meron na siyang ganong subject, i-check mo yung grade kung pasado na. Pag pasado na, hindi mo na i-accept yung code na yon, yung subject code na yon.
Next, kung meron na siyang ganong subject, i-check mo kung bagsak. Pag bagsak, acceptable value pa yon, acceptable entry pa yung ganong subject. Kasi ang tendency niyan, nung una bumagsak siya, in-enroll niya ulit, pumasa na siya. Kaya sa record niya, dalawa yung EDA niya. Isang pasado, isang bagsak. So meaning, hindi nyo dapat i-allow si program na mag-accept ng subject na pasado na siya. Accepted lang yan kung yung grade niya sa unang entry ay bagsak. So, yun yung solution dyan. No? So, kung paano i-code dyan, much better, practicing nyo. Question? Any question? So, checkin yung program nyo, no? Hindi porket nagraran yan, okay na yan. Meron mga logical error yan. Ibig sabihin, mali yung kanyang pinipresentang data. Mali yung mga query nyo. Pero tama yung syntax nyo. Tama yung command. So, yun na yun. Isa nga. Ito. Bakit niya inalaw na magkaroon ng dalawang subject na magkaiba ang grade? Kung meron mang magiging dalawang subject yan, fine. Pero dapat yung isa dyan, bagsak. At yung isa, pasado. Diba, Mr. Joshua Garcia? Sir, may tanong ako, sir. Yes. Pagaya rin ba yan, kunwari sa isang auto supply, pag kunwari nagtaas yung presyo nung bilihin, parang ganun din yun, sir. No? Mapapalitan yung price niya, ganun. Yun, mag-i-edit ka ng price. Kunyari, papalitan mo yung presyo. So, gagawa ka ng edit program na ang function is magpalit ng price. Nung panindam mong yun. Okay? Question? So, i-apply nyo itong mga ginagawa natin sa program nyo. Kahit saang aspect meron to. So, kung walang tanong, so meron na tayong ilan na yung program natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Add, edit, delay. Add, edit. Tapos, display ng profile. Ganun din ng grade. So, okay na. Pwede na nating i-integrate. No? So, i-integrate na natin. Kailan nyo gusto ngayon or sa susunod na session? So, nakaka 1 hour na tayo. So, mag-session tayo by Friday. So, Friday integration ng lahat ng program. So, puputulin muna natin yung discussion ngayon kasi medyo mahaba na, baka na kayo, no? Ano tawag doon? Punong-puno na. Okay. So, any questions so far? Wala na? Wala nang question? None. So, wait lang ha. Paki-open ka no? Para sa mga audience. Eto mga audience. Papansin mo pa rin sir eh. Yes, me. So, eto yung output. bye-bye. Like and subscribe. Bye, sir. Thank you, sir. Okay. Thank you po, sir. Thank you po.